Habang papalapit ang Burr months, ang traffic patindi ng patindi. Kaya naman may mga sasakyang may solusyon daw sa mga kalyeng nagsisikipan. Alamin kung ano-ano ang mga ito. Mahabang pila, polusyon at ingay, at horrific na traffic ang iba't ibang hassle ng pagko-commute sa lansangan. Araw-araw kalaban ng marami nating kababayan. Kaya naman heto ang isang refreshing break mula sa hectic na pagko-commute. Mga bagong transportasyon na hatid ang ginhawa at convenience. Kung nasanay ka sa maingay at mausok na jeepney, aba, ibahin mo ang bagong version nito. Bibida na ang pampasaherong sasakyan ng Electronic Comet. Ito ay isang electric vehicle powered by an electric motor at saka ng lithium-ion batteries na ating ginagawa upang ma-modernize yung mga pampasaherong jeepney na pumapasada sa Metro Manila. And eventually, ang gusto nating hangarin ay mapalitan ng mga at ma-modernize ang mga jeepney na tumatakbo sa buong Pilipinas. Ang sasakyang ito tsak na pasado kay inang kalikasan dahil hindi ito nangangailangan ng gasolina. Kailangan lang itong i-charge ng 5 oras para makatakbo ng hanggang 80 kilometers. Ang dagdag pang good news, kapag doon nakahinto ang sasakyan, hindi nababawasan ang battery charge nito. Isa pang layunin ng proyekto ay ang makapagbigay ng hanap buhay sa mga taong gumagawa at nagmamaneho nito. Kumpara kasi sa 4,000 parts ng karaniwang sasakyan, may 350 parts lang ang Electric Comet kaya hindi ito komplikadong gawin at ayusin. So ganun kadali yung sasakyan na even fresh graduates can put it together and do well dito sa trabahong ito. So it's opportunities for the drivers and it's opportunities for the workers. Partner ng project na ito ang Pasang Mazda, isang jeepney association na unang magmamaneho ng first batch ng Electric Comets. Nasa 30 Comet na nakaparada sa kanilang planta sa Carmona, Cavite. At officially silang papasada sa Quezon City ngayong buwan. Ang unang rutang tatahakin nito ay mula North EDSA hanggang Katipunan sa bilis na 60 kilometers per hour. Sa laki ng bintana ng Comet, tsak na presko ang trip mo, lalo na at may free wifi pa dito. Additional security pa ang handog ng kanilang CCTV para ang mga pasahero worry-free. Mula sa jeepney, dumako naman tayo sa isa pang sikat na public transportation, ang tren. Dahil sa bilis nito, pinipili itong sakyan ng maraming commuters. Dahilan upang humaba ang pila sa mga estasyon nito. Yung sa MRT3, ang ridership natin dyan, mga mahigit 500,000 daily. Ano? Dito sa LRT Line 2 naman, under capacity tayo. Pumapalo lang yan, mga 240,000 daily. Sa Line 1, mga 500,000 ang ridership natin dyan daily. Kaya naman isang solusyon ang ginawa ng Department of Science and Technology o DOST, presenting the Automated Guideway Transit. Ang AGT, unang nag-operate sa University of the Philippines sa Diliman. Pero ang bagong version nito, sa Bikutan, mas pinalaki. Mas malaki yung ating AGT na nandito sa Bikutan kaysa nandun sa UP, Diliman. Ang capacity ng AGT dito sa Bikutan is 120 passengers per coach. Ngayon nasa UP, it's around 30 passengers per coach. At dahil dalawa ang couch nito, aabot ng 240 passengers ang capacity nito. Gumagamit naman ng rubberized wheel ang AGT na naiiba sa steel wheel na ginagamit ng LRT at MRT. Nababawasan kasi nito ang ingay ng tren habang umaandar. Kayang tumakbo ng AGT sa bilis na 30 kilometers per hour. Electricity rin ang nagpapaandar dito. Pero huwag kayong magtaka kung walang mga wire sa itaas ng tren dahil ang power source nito nakatago sa ilalim ng sasakyan. Ang ating AGT naman nasa bus bar na nasa ilalim. Alright? So, mas mas safe siya sa lightning, mas magandang tignan,
kasi wala mga overhanging na mga wires. Dahil umaandar na ang tren na ito, ilang local government units na daw ang interesadong makakuha nito. Kung maramihang pasahero lang din ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang bus. Pero malaki man ang mga bus, hindi pa rin maiwasan ang siksikan dito. Pero ang good news, itong isa pang likha ng DOST na tinatawag na hybrid road train ay maaaring maging sagot sa problemang ito. Ang train-inspired bus na ito na tumatakbo ng 50 kilometers per hour, mas malaki at mas environment-friendly kumpara sa ordinary bus. Ang hybrid electric road train ay gumagamit ng dalawang power supply. Isa ay diesel fuel na nagpapaandar ng genset generator, and isa is galing sa batteries. So electric power naman. Dahil 50-50 ang power sharing ng fuel at battery, mas kaunti ang gas emissions nito. Kaya din ito makipagsabayan sa ibang road trains abroad dahil ang haba nito, 40 meters na binubuo ng 5 coaches. Kaya kapag tiningnan, mukha itong pinagdikit-dikit na mga bus. Ang kada coach kayang tumanggap ng hanggang 60 passengers. Makikita din sa loob nito ang motor ng sasakyan, kaya maski bumaha, hindi ito mababasa. Dahil sa haba ng hybrid road train, kailangan nito ng sariling lane na andaran. Less ang traffic dito kung magtutuloy-tuloy lang ang takbo nito. Ngayong October ang target ng unang pagpapatakbo ng hybrid road train sa Clark, Pampanga. Pagdating naman sa pagko-commute sa masisikip na lugar, winner itong Pinoy na pedicab. Pero kung sa mga nakayon sa stress sa pagsakay nito, bakit hindi ito gamitin for sightseeing? Dito sa Intramuros sa Maynila, pwede ka nang mag-tour gamit ang isang pedicab na gawa sa kawayan. With the pedicab, it's puro kawayan ng body. So, mag-absorb siya talaga yung vibrations. And then also, handmade siya. So, it's made by yung community ng Gawad Kalinga. Pagpasok pa lang sa store na ito sa Intramuros, tatambad na sa'yo ang sari-saring bamboo bikes. Pero ang star of the show ay ang nag-iisang bamboo pedicab. Di gaya ng bamboo bikes dito, hindi binibenta ang bamboo pedicab. Pero pwede itong rentahan. Ang bamboo pedicab at iba pang bamboo bikes dito ay marerentahan sa halagang 300 pesos isang oras. 600 pesos naman kung may tour guide. At 1,200 pesos para sa 2 oras at kalahating paggamit. Nakapasyal ka na, nagkaroon ka pa ng kakaibang transpo experience sa pagsakay sa bamboo pedicab. Ang mga sasakyang ito, ang future ng Philippine Public Transportation. Naway dumami pa ang kanilang angkan para mas marami pang commuters ang maginhawaan.